Isinikreto ng dishwasher na siya ang may-ari ng hotel upang malaman kung bakit ito nalulugi. Pero hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang, diskarte at tagumpay. Nakangiting nagising si Neil kinaumagahan nang marinig niya ang boses ng amang si Wiljon. Kahapon niya pa kasi inihintay ang pag-uwi nito dahil 1 o 2 beses sa isang buwan itong nakakauwi sa kanilang bahay dahil sa trabaho nito sa ibang bayan. Kaya naman agaran siyang tumayo. Niligpit ang kanyang higaan at nakangiting lumabas sa munti niyang silid. "Tay!" Magiliw niya pang wika paglabas. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita niya ang mga tao sa kanilang sala, kabilang na doon ang umiiyak niyang ina sa isang sulok. Ang nakatayo niyang ama at ang isang babae na hindi pamilyar sa kanya. May 2 ring bata na parang 1 taon lang ang agwat ng kanilang mga edad. Pansin niya rin ang malaking tiyan ng babae kaya doon na nangunot ang kanyang noo. Nilapitan din siya agad ng kanyang ama. "Neil, siya ang tita Carmen mo. Eto naman sina Lea at Sandro. Mas matanda ka sa kanila ng 2 taon kaya ikaw ang magiging kuya nila dito sa pamamahay ah. Magtatabi kayong 3 sa isang silid kaya mamaya aayusin natin ang silid mo para magkasya kayong 3. Paliwanag ng ama. "Dito po sila titira, tay? Sino po ba sila?" "Magiging kapatid mo na sila at oo, dito na sila titira. Buntis ang tita Carmen mo at kapatid mo rin ang dinadala niya. Dinala ko na lang sila dito dahil masyadong magastos doon sa bayan. Mabuti nga, sa araw ng sahod ko, iisang bahay lang ang bibigyan ko. Huwag ka nang maraming tanong. Tulungan mo na lang sila sa pagdala ng gamit nila sa silid mo. At ikaw, Carmen, doon ka na muna magpahinga sa kwarto namin ni Neri." "At talagang sa kwarto mo pa pagpapahingahin ng babae mo, Wiljon?" Wika naman ang ina ni Neil na nooy hindi pa rin natigil sa pag-iyak. "Tumigil ka nga muna, Neri. May mga bata oh." "Nahiya ka pa talaga sa mga bata? Etong ginagawa mo, hindi ba nakakahiya?" "Tumigil ka na, Neri. Kapag ako nagalit baka pagsisihan mo. Isa pa wala ka nang magagawa. Nandito na sila kaya kailangan mong pakisamahan lalong-lalo na si Carmen dahil dinadala niya ang anak ko." "Carmen, sige na. Pumasok ka na sa kwarto. Ako nang magdadala ng mga gamit mo. At ikaw, Neil, tulungan mo ang mga kapatid mo sa mga gamit nila papasok sa kwarto mo." Gulong-gulo ang utak noon ni Neil pero wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng kanyang ama. Lumaki sa magulong pamilya si Neil. Simula pa man noon ay hindi na maganda ang pakikitungo ng ina sa kanya. Tanging ang ama lamang niyang si Wiljon ang kanyang kakampi kaya naman nang magtrabaho ito sa isang bayan ay sumasaya lang siya kapag umuuwi ang ama. Ngunit ngayon sa kanyang nasaksihan ay tila mas lalo pang gumulo ang kanilang pamilya. Bata pa siya pero hindi naman siya mangmang para hindi mahalata ang dinala ng kanyang ama ay ang babae nito. Inaamin niyang hindi sila ganoon kalapit ng kanyang ina pero naaawa siya dito dahil sa ginawa ng kanyang ama. At tulad nga ng kanyang inaasahan, hindi naging maganda ang sitwasyon nila sa bahay sa sumunod na mga araw. Lalo na nang bumalik ang kanyang tatay Wiljon sa bayan para sa kanyang trabaho. "Hoy Neil, wag mong susundin ng kahit na anong utos sa'yo ng babaeng yun ah. Hayaan mo siya at ang mga anak niya." Wika ni Neri sa kanya. "Pero nay, bilin po sa akin ni tatay na..." "Kung ano man ang bilin sa'yo ng tatay mo, na ang babaeng yun at ang mga anak niya ang makikinabang, wag mong susundin. Naintindihan mo ba ako?" Natigil naman sila sa pag-uusap nang lumabas ng silid si Carmen at nginitian si Neil. "Neil, papasok ka na ba sa paaralan?" Tanong nito sa kanya. "Opo, tita."
Ngunit pagkasabi ni Neil sa katagang iyon ay doon na siya sinampal ng inang si Neri. Neri, ano ba yung ginagawa mo sa anak mo? Yun na nga eh, anak ko siya kaya ako lang may karapatang gawin yun. Hindi ko gustong tinatawag ka ng tita. Hindi ka dapat nire-respeto dahil kabit ka ng asawa ko. Sinasabi mo ba talaga yan sa harap ng anak mo? Isa pa, kung ayaw mong tawagin akong tita ni Neil, pwede mo naman siyang sabihan sa mahinahong paraan. Hindi yung sinasaktan mo siya. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi buo ang kasiyahan ni Wiljon sa'yo. Talaga ba? At pinili ka niya? Masaya ka na? Wala ka naman sana dito eh, kung hindi ka nagpabuntis. Ayan tuloy, ang kakarampot na sahod ng asawa ko nahahati. Pinapalamon niya pa ang dalawa mong anak. Neil, sige na, pumasok ka na sa paaralan at baka mahuli ka pa. Eto may tira akong pera dito, baunin mo na. Sa halip ay wika ni Carmen kay Neil. Huwag mong tatanggapin niyang pera na yan, Neil. Kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Salamat na lang po, mauna na po ako. Nagmamadaling wika ni Neil at umalis na. Narinig niya pang sigawan ng kanyang ina at ni Carmen pero hindi na lamang niya pinansin iyon. Sinubukan ni Neil na huwag magpa-apekto sa kung ano man nangyayari sa buhay at sa bahay nila ngayon. Pero talagang hindi niya kaya. Apektado ang kanyang pag-aaral. Hindi magkasundo ang kanyang ina at si Carmen at halos araw-araw ay nag-aaway ang dalawa dahilan para maisugot sa ospital si Carmen dahil dinugo ito. Doon na rin nakita ni Neil ang pagsampal ng kanyang tatay sa kanyang nanay Neri. Kapag may nangyari sa anak ko dahil sa kagagawan mo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, Neri. Rinig ni Neil na sigaw ng kanyang ama. Nasa kanyang silid lang siya at kahit panay na ang ginagawa niyang pagtatakip sa kanyang tainga, ay rinig na rinig niya pa rin ang alitan ng dalawa. Masisisi mo ba ako, Wiljon? Bigla mo na lang dinalang babaeng yan dito. Ano bang nagawa ko sa'yo? At pinaparusahan mo ko. Hindi ko na nga matanggap ang pambababae mo. Binuntis mo pa at dito mo pa pinatira. Anong ginawa mo sa akin? Sa akin wala, pero sa anak nating si Neil meron. Hindi ka nararapat maging isang ina, Neri. Nagsumbong ba sa'yo ang magaling mong anak? Walang sinusumbong si Neil sa akin. At kahit hindi siya magsumbong sa akin, malalaman at malalaman ko pa rin. Yun na lang sinabi sa akin ni Carmen. Yan din ang dahilan kung bakit nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Akala ko maayos ng usapan natin pero hindi pala. Ipagdasal mo na lang, Neri, na ligtas ang anak ko sa sinapupunan ni Carmen dahil kung hindi ano, papalayasin mo ako dito? Pwede. Pero mas may kaya pa akong gawin dyan. Hanggang doon lang ang naririnig ni Neil dahil hikbi na lamang ng kanyang ina ang kanyang naririnig. Sa awa ng Diyos ay naging maayos naman si Carmen. At ang dinadala nito kaya nakauwi na rin sila agad sa bahay makalipas ang ilang araw. Ngunit kasabay nga noon ay ang anunsyo ni Wiljon sa kanila na ititigil niya na ang pagtatrabaho sa ibang bayan at maghahanap na lang ng pwedeng mapapasukang trabaho sa kanilang baryo. Bagay na ikinainis naman ni Neri. Paano kami, Wiljon? Paano ang pang-araw-araw natin? Tulong-tulong na lang muna tayo ngayon. At ikaw, Neil, hinto ka na muna sa pag-aaral. Kailangan kong manatili dito sa bahay para hindi na maulit ang nangyari dito kay Carmen. At uunahin mo pa talagang request ng babaeng yan, Wiljon? Neri, hindi to request ni Carmen. Personal ko tong kagustuhan. Masakit para kay Neil ang naging desisyon ng kanyang ama na kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Pero dahil nauunawaan niya naman ang sitwasyon ng pamilya nila ngayon, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang tanggapin iyon. Simula nga din doon, ay sunod na ang problema na dumating sa kanilang pamilya. Hindi agad nakahanap ng trabaho si Wiljon at mas lumalalim na rin ang alitan ni Carmen at Neri kaya pinalayas na ni Wiljon ang kanyang asawa. Akala ni Neil ay magiging tahimik ng kanyang buhay. Pero magmula ng palayasin ng kanyang ama ang kanyang ina ay doon na rin lumabas
ang tunay na kulay ni Carmen. Ang lahat ng pinapakita nitong kabutihan sa kanya noon ay palabas lamang pala. Tinuring siya nitong isang alila. Hoy Neil, pagkatapos mo diyang magugas ng pinggan, umalis ka na at maghanap ng pwede mong pagkakakitaan ha? Wika ni Carmen sa kanya. Kasama ko po ba sina Lea at Sandro, tita? Hindi. Ikaw lang. Ang babata pa ng mga anak ko para maghanap ng racket. Isa pa, hindi sila taga rito kaya hindi nila kabisadong lugar. Paano kung mapahamak sila ha? Nag-iisip ka ba? Nandun naman po ako, tita eh. Pero ano naman pong racket ang kaya kong hanapin? Wala akong pakialam. Manlimos ka dun sa kalye, di kaya maglinis ka ng bakura ng mga kapitbahay natin. Basta perang kailangan natin sa bahay na to. Tulong-tulong naman. Opo. Tanging nasabi na lamang ni Neil. Ayaw niyang suwayin ang lahat ng utos nito dahil kilala niya ang babae. Magaling itong gumawa ng kwento para siya ang mapagalitan. Hindi rin talaga alam ni Neil kung anong racket ang papatusin niya. Pero dahil natatakot siya na hindi makauwi ng pera sa bahay nila, wala na rin siyang nagawa kundi ang pag-igihan ng pagdiskarte sa buhay. Hanggang sa nasanay na lamang siya na ganoon ang ginagawa niya lagi. Lahat na ng diskarte ay ginagawa niya para may maiuwing pera at makatulong sa mga gastusin nila. Ngunit tila hindi pa sapat ang lahat ng kanyang pagsisikap. Dahil kahit wala na siya halos pahinga, ay nagagawa pa rin siyang saktan at mura-murahin ng ina-inahang si Carmen. Akala ni Neil ay kapag nalaman ng amang si Wiljo ng ginagawa sa kanya ni Carmen, ay pagsasabihan niya ito. Pero ang nangyari, siya pa ang napapagalitan. Ibang-iba na ang ama ni Neil sa nakalakihan niya noon na lagi siyang pinagtatanggol. Ngayon nagagalit na ito sa kanya kahit wala naman siyang kasalanan. Ngunit imbis na magmukmok sa iisang sulok at mag-iiyak ay mas pinili niyang dumiskarte at makatulong nang sa gayon ay hindi siya masyadong pag-inita ng kanyang tatay at tita Carmen. Hanggang sa kinilala na nga si Neil na hari ng mga diskarte hanggang sa siya'y magbinata. Hindi na siya nagbalik sa pag-aaral, pero nawili naman siya sa paghahanap buhay. Pero kahit ngayon na binata na siya at ilang taon nang nakalipas, ay wala pa ring pagbabago ang sitwasyon nila. Mas lalo pa silang naghirap lalo na't nagdadalang tao na naman si Carmen. Nagpasya din si Neil na lumuwas ng Maynila para doon magbanat ng buto. Inaamin niyang naroon ng takot sa kanyang dibdib sa kadahilan ng iyon ang unang beses niyang malalayo sa baryo nila at bumiyahe ng mag-isa sa malayong lugar. Pero dahil ayaw niyang manatili na lamang sa iisang hagdan, nakatapak ang kanyang paa ay pinili niyang umalis. Hindi naging madali ang buhay ni Neil sa Maynila. Hindi rin kalakihan ang kinikita niyang pera. Pero kahit na ganoon pa man, ay nagagawa pa rin niyang makapagpadala sa amang si Wiljon. Salamat anak ha. Kukuhain ko na mamaya ang padala mo. Sakto. At kaunti na lang rin ang bigas namin dito sa bahay. Magkano naman daw ang pinadala ni Neil? Tinig niyang sabi ni Carmen. 2,000. 2,000 lang? Paano ang iba nating bayarin? Shh! Ano ka ba? Mas maganda dun sa Maynila. Anak, sige papatayin ko ng linya. Tatawag na lang ulit ako mamaya kapag nakuha ko ng pera. Hindi pa man nakakatugon si Neil at pinabanan nito ang tawag, humugot na lamang din siya ng isang malalim na hininga. Minsan ay nakakaramdam na rin siya ng pagod lalo na kapag alam niyang lahat ginagawa niya para makatulong. Pero hindi pa pala sapat. Sa mura niyang edad ay nasanay na siya sa hirap at pagdiskarte. Kaya tanggap na rin niya na wala siyang ibang papel dito sa mundo kundi ang kumayod at tumulong sa kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ay nagbago nang makilala niya ang dalagang si Rachel. Noong una ay hindi naman talaga pinapansin nila ang dalaga.
dahil hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan ang pagkakaroon ng nobya dahil mas prioridad niya ngayon ang kumita ng pera. Ngunit sa araw-araw na pagpapunta ni Rachel sa shop kung saan siya nagtatrabaho ay naging kumpulan na sila ng tukso na umabot na sa puntong sumasabay na rin si Rachel sa mga ito. Neil, pansinin mo na raw kasi itong si Rachel para di na balik ng balik dito sa shop. Pagbibiro ng kasamahan niya sa trabaho. Hay nako, ewan ko ba dyan kuya. Ako na nga nagpapapansin at laging dumadalaw. Ako pang inaayawan. Sabihin mo lang sa akin nila kung gusto mong ako na rin ang manligaw para naman handa ako. Sa sinabing ang iyon ng dalaga ay sumunod ang isang malakas na hiyawan. Natatawa naman ang binata dahil sadyang may pagkakulit din talaga ang dalaga. Hindi naman siya manhid para hindi mahalata na may gusto si Rachel sa kanya. Ayaw niya ring maging bastos kaya minsan ay kinausap niya na ito. Katulad na lang isang gabi habang naglalakad pa uwi si Neil sa bahay na inuupahan niya ay nakita niya si Rachel na nasa labas habang nakangiti. Naglalakad ka lang pala pa uwi Neil? Tanong agad nito sa kanya. Oo. Minsan hindi. Kapag pagod na pagod ako galing trabaho, sumasakay ako. Kapag hindi naman masyado, nilalakad ko lang rin para makatipid. Nox, dakilang tipidero ka talaga. Siguro, kung magkakaroon ka ng asawa, yayaman kayo kasi madiskarte ka eh at alam mo kung paano gamitin ang pera ng maayos. Naku, hirap na nga ako ngayon eh. Mag-asawa pa kaya. Malay mo naman, 'di ba? Sana nga. Nga pala gabi na. Anong ginagawa mo dito? Kaya pala hindi kita nakita sa shop kanina. Uy, miss mo ako no. Hinahanap mo ako eh. Hindi naman, naninibago lang ako. Madalas ka kasi nagpupunta sa shop at ngayong araw lang hindi eh. Sus, aminin mo na kasi. Hinanap mo ako no. Akala mo pupunta ako ngayon. Tanggi-tanggi ka pa dyan eh. Tanging pagngiti lang ang naging tugon ni Neil sa dalaga. Nga pala, nandito ako para ibigay sa'yo to. Sabay abot sa isang bilog na baunan. Ano yan? Pai, ako ang gumawa niyan. Sinadya ko talagang dalhin yan dito para ikaw lang makakain. Ang kukulitin kasi ng mga kasamaan mo dun sa shop eh. Baka mas mabusog pa sila kaysa sa'yo. Ubusin mo yan ah, pinagpuyatan ko yan. Salamat dito ah. Nag-abala ka pa. Siyempre naman no, basta ikaw. Hindi mo ba ako imbitahan na pumasok? Sige, pumasok ka na muna. Nag-aalangan man ay pinapasok pa rin ni Neil ang dalaga. Pasensya ka na at medyo makalat pa rito sa loob. Wala na kasi akong oras eh, dahil Lunes hanggang Sabado nasa shop ako. Tuwing Linggo naman, nasa palengke ang mukha mo. Hindi ko naman kasi akalain na pupunta ka dito. Paano mo nga pala nalaman kung saan ako nakatira? Ano pa bang gamit ng bibig ko kung hindi ako magtatanong, 'di ba? Isa pa, sabi nga nila, 'di ba? Kapag gusto mo, maraming paraan. Kaya eto ako. Kaya pala. Teka lang maghahanda lang ako ng makakain. Talaga? Ipagluluto mo ako? Gusto ko sana kaso wala akong pagkain dito masyado eh. Mga dilata lang at itlog. Kapag kasi pecha de peligro, kailangan ko magdoble tipid. Pecha de peligro? Nangyayari pa ba sa'yo yun? Grabe nga ang racket mo eh. Pinapadalahan ko kasi sila tatay eh, kaya halos wala nang natitira sa akin. Dito ka na muna ha, maghahanda lang ako. Kumakain ka naman ng itlog no? Oo naman, kahit anong itlog pa yan. At ang pagbisita nga ni Rachel sa kanya at sa kanyang tinitirhan ay nasundan pa ng nasundan hanggang isang gabi nang muli na namang bumisita doon ng dalaga ay hindi na napigilan ni Neil ang kanyang sarili at nagpadala na sa tukso dahilan para may mangyari sa kanila. Hindi ko sinasadya, Rachel. Patawarin mo ko. Paghingi niya agad ng tawad sa dalaga. Ba't ka ba humihingi ng tawad sa akin, Neil?
Wala kang kasalanan. Ako tong lapit ng lapit sa'yo eh. Kaya naiintindihan ko kung bakit hindi mo na rin napigilan ang sarili mo. Papanagutan kita, Rachel. Papakasalan kita. Natawa naman ang dalaga dahil sa kanyang sinabi. Iba ka rin pala eh. Deadma mo na nga ang kagandahan ko lagi tapos may nangyari. Na isang beses lang kahit walang ligaw-ligaw. O hindi ko man ang narinig sa'yo na gusto o mahal mo rin ako. Handa ka na agad na pakasalan ako. Rachel, ni isang beses o dalawa na may nangyari sa atin. Pananagutan kita. Kaya kong panindigan ang ginawa ko sa'yo. Pero hindi mo naman ako pinilit eh. Ginusto ko ang nangyari. Kahit na, babae ka at nirerespeto ko ang mga babae, kaya papakasalan agad kita. At iyon na nga ang nangyari dahil makalipas ang 2 buwan ay ikinasal na agad sila. Hindi man enggrande dahil walang masyadong ipon si Neil ay nairaos pa rin nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Inaamin rin ni Neil na kahit wala naman talaga siyang nararamdaman sa dalaga, ay naniniwala siyang kaya niya itong pag-aralan lalo pat nagsasama na sila sa iisang bubong. Nang sabihin din ni Neil sa ama kung bakit hindi na siya makapagpadala ng pera ay mas nagalit pa sa kanya si Carmen kesa sa kanyang ama. Alam mo, maling-mali talaga na nasa Maynila kay wala ka ng silbi. Singhal ni Carmen sa kabilang linya. May nangyari po sa amin ni Rachel. Kaya natural lang na panagutan ko siya, tita. Nabuntis mo na ba yung babaeng yan at atat na atat kang pakasalan yan? O baka naman nagdadamot ka na sa amin ngayon kaya pinili mo na lang magpakasal para hindi mo na kami mapadalhan dito? Biglang naikuyom ni Neil ang kanyang kamao sa narinig. Pero natiling kalmado pa rin ang kanyang boses. Hindi po ako nagdamot sa inyo, tita. Bata pa lang po ako, kumakayod na ako para makatulong. Pero ngayon na may kailangan na rin akong unahin, ay wala na po akong ibang masasabi kundi pasensya na po. Iyon lang at pinatay na niya ang linya. Para sa kanya ay mas mainam na gawin niya iyon dahil ayaw niyang makapagbitaw siya ng mga salitang hindi kaaya-aya. Nire-respeto pa rin niyang Ginang kahit parang alipin ang turing nito sa kanya. Matapos ang kasal nila Neil at Rachel ay doon nila piniling manirahan sa bahay na inuupahan ni Neil. Dahil nga din doon ay mas pinagbutihan pa niyang kanyang trabaho. At hindi na rin nakakapagpahinga para lang mapaghandaan ang bubuuhin nilang pamilya ni Rachel. Maasikaso din ng asawa si Rachel. At sa tuwing dumarating siya galing sa mahabang araw ng kanyang trabaho, ay minamasahe siya nito at pinagsisilbihan kaya hindi na rin nagtataka si Neil kung bakit unti-unti na rin siyang nahulog sa asawa. Huwag ka kaya munang pumasok sa trabaho bukas. Para naman may isang araw kang pahinga kahit papaano. Suhesyon ni Rachel sa kanya. Hindi pwede. Sayang naman ang isang araw. Pero kailangan mo rin magpahinga minsan. Wala naman tayong anak eh. Kahit na. Paano kapag ibinigay na sa atin ng Diyos ang anak? Saka pa ba ako kakain ng gusto kapag nandyan na siya? Ginagawa ko naman to para sa bubuuhin nating pamilya. Tsaka danas na danas ko ng hirap ng kabataan ako. At hanggat maaari, ayokong maranasan ng anak kong naranasan ko noon. Tsaka, kapag hindi ko naman kaya, magpapahinga naman ako eh. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin ha. Ngiti niya sa asawa. Sigurado ka dyan ha. Katawan mo lang ang puhunan mo, Neil. Mahirap na kapag nagkasakit ka pa. Hindi yan maaari. Alam kong ginagawa ko. Salamat sa pag-aalala mo. Gusto kasi talaga ni Neil na sa oras na ibigay na sa kanilang mag-asawa ang pagkakaroon ng anak, ay kaya niyang maibigay ang lahat ng kailangan nito. Umabot pa ng ilang taon ng pagsasama at kahit hindi pa sila binibigyan ng anak ay nagpatuloy si Neil sa pagsisipag kaya naman sa kanyang determinasyon at halos wala ng pahinga sa pagkayod ay unti-unting umaasenso ang kanilang buhay.
Nagtayo sila ng maliit na negosyo gamit ang perang naipon ni Neil. Tila umay naman ang panahon sa lahat ng kanyang gusto kaya di nagtagal ay nagkaroon siya ng sarili niyang hotel and restaurant. Walang mapagsidlan sa puso ni Neil ng asawang si Rachel dahil kung noon ay iisa lang naman ang pangarap niya at iyon ay ang mabigyan ng sapat na mapagkakitaan para maparamdam niya naman ang maginhawang buhay. Pero sobra-sobra pa ang binigay ng Panginoon sa kanya. Ngunit sa kabila ng tagumpay at yaman ni Neil, ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Sa katunayan ay napakasipag niya pa rin. Bukod doon, hindi rin siya nawawala ng oras sa kanyang asawa. At sa tuwing may libre siyang oras ay lagi niyang niyayaya ang asawa na lumabas o di kaya'y mamasyal para mabili niya ang lahat ng gusto nito. Mabait si Rachel bilang isang asawa sa kanya at hindi ito maluho. Sa katunayan ay kapag tinatanong ni Neil kung ano ang gusto niyang ibigay dito, ay siya ang tumatanggi kaya minsan ay pinipilit talaga siya ni Neil at sinosorpresa. Sobra-sobra na to Neil, di ko naman to magagamit lahat eh. Ngiti ni Rachel sa kanya nang regaluhan niya ito ng mamahaling bag. Walang sobra basta para sa'yo mahal ko. Bakit hindi ka ba masaya? Siyempre masaya. Kaya lang, naisip ko na lampas-lampas na tong buhay natin ngayon sa buhay na inaasam natin dati. Wala ka namang ibang gusto kundi paghandaan ng magandang buhay na magiging anak natin, di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya binibigay sa atin. Wala namang diferensya sa ating dalawa dahil pares na tayo nagpatingin. Hinawakan naman agad ni Neil ang kamay ng asawa dahil nahimigan niyang kalungkutan sa boses nito. Ibibigay rin sa atin yan, maniwala ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako nga hindi nawawala ng pag-asa dahil alam kong may tamang oras para dyan. Huwag ka nang malungkot ha. Tipid lang na napatango si Rachel sa asawa. Maski siya man ay gustong gusto na ring magkaanak. Pero ayaw niya namang pangunahan ng kung ano ang plano man ng Diyos para sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang buhay. At alam nilang may kulang, ay pinilit pa rin nilang maging masaya. Ngunit sabi nga nila, ang buhay ay hindi laging kasiyahan ng dulot. Kundi meron ding kalungkutan dahil sa kabila ng malaking tagumpay na nangyari sa kanila, ay isang mas malaking dagok ang bagong dumating. Habang nasa trabaho kasi si Neil ay biglang nandilim ang kanyang paningin habang kausap ang isang kliyente. Kaya doon na siya sinugod sa ospital. Nang magising siya ay mugtong-mugto ang mga mata ng asawa na sumalubong sa kanya. Rachel, anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Ayokong sa akin manggaling ito, Neil. Kaya tatawagin ko muna ang doktor para siya nang magpaliwanag sa'yo. Naiiyak pa ring wika nito. Nang makapasok naman ang doktor sa kanyang silid ay doon na nito pinaliwanag kung ano nga ba ang nangyari. Matapos niyang mawala ng malay. Dooy halos hindi makaimik si Neil nang malaman niyang may malubha siyang sakit. Sinabi niya pa dito na handa siyang magbayad ng malaking halaga basta't gumaling lang siya. Pero umiling lang ang doktor at sinabing mas mabuting sa ibang bansa siya magpagamot. Hindi naman nag-aksaya ng panahon at oras si Neil at inihanda niya na agad ang lahat ng kakailanganin para makalipad na siya papuntang ibang bansa. Buong puso at buong tiwala niyang ibinilin sa asawang si Rachel ang kanilang hotel and restaurant. Dadalaw ako sa'yo doon kapag hindi naabala dito ha. Magpagaling ka agad, Neil. Salamat. Ikaw din dito, mag-iingat ka ha. Gusto ko sanang sumama sa'yo kaso paano na ang hotel? Sinubukan mo bang tawagan ng tatay mo? Rachel, ilang taon ko na silang kinokontak pero wala pa rin. Tanggap ko na kinalimutan niya na ako tulad ng pagkalimot sa akin ni nanay.
Ngayon mas pagtutuunan ko na lang muna ng pansin ang sarili kong kalusugan at ang pagpapagaling ko. Baka ito na rin ang singil sa akin ng sarili kong katawan dahil halos wala na akong pahinga magmula noon hanggang ngayon. Malungkot niyang sabi. Lumipad si Neil pa ibang bansa para doon magpagamot at magpagaling. Sa mga unang buwan ay dinadalaw-dalaw siya ng asawang si Rachel doon. Kapag naman hindi ito nakakadalaw ay kontento na siyang makita ang asawa sa FaceTime. Hindi naman nagkukulang ang asawa sa pag-update sa kanya sa nangyayari sa hotel. Kaya kahit papaano'y panatag siya. Ngunit dumaan pa ang ilang buwan hanggang sa naging taon ay hindi na siya dinadalaw ni Rachel. Minsan na lang din itong tumatawag sa kanya dahilan para makaramdam siya ng kaunting pagtataka sa kanyang sistema. Pero mas inisip na lamang niya na baka abala ang kanyang asawa sa kanilang hotel and restaurant. Aabutin pa kasi ng ilang taon ang pagpapagaling niya sa ibang bansa kaya alam niyang baka nga abala ang kanyang asawa. Ngunit isang araw ganoon na lamang ang lungkot na nararamdaman ni Neil nang tawagan siya ni Rachel at sabihin ito na nalulugi na ang hotel and restaurant. Ganun ba? Hindi na ba talaga kayang iahon pa yan? Sayang naman kasi kung mawawala yan. Ilang taon ko rin niyang pinaghirapan. Sa malungkot na boses. Anong gagawin natin? Isa pa hindi naman natin kontrolado ang gusto ng mga tao, di ba? Wala na rin kasi masyadong nagpupunta eh. Kung nandyan sana ako, nagawan ko pa sana ng paraan yan. Kaya lang wala naman ako magawa dahil nandito ako eh. Tsaka hindi pa ako pwedeng umuwi hanggat hindi pa ako gumagaling. Pasensya na ha. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo dahil wala akong nagawa. Ayos lang yan, mahal ko. Masaya ako. At alam ko naman na ginagawa mong lahat ng makakaya mo. Nga pala, hindi mo na ba ako dadalawin dito? Ilang taon ka nang hindi dumadalaw eh. Miss na kita. Ako? Ano kasi, saka na siguro kapag naging maayos ng lahat, susubukan kong gawan din to ng paraan ha. Sige Rachel, mag-iingat ka dyan at hindi pa man natatapos ni Nilang sasabihin ay pinatayan na siya ng asawa ng linya. Hindi maiwasan ni Neil ang makaramdam ng lungkot lalo na't ilang taon niya ring pinaghirapan ng hotel and restaurant niyang iyon pero wala naman siyang magawa kaya kahit masakit ay tatanggapin niya na lang. Nang muli niya namang tawagan ng asawang si Rachel ay doon na nangunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Naku, pasensya ka na nila. Hindi ko na nasagot ang tawag mo kagabi. Sobrang abala kasi talaga ako sa hotel. Lalo na kahapon sa sobrang dami ng tao. Maraming tao? Talaga ba, mahal? Nakabangon na ba ulit ang hotel? Nakangising wika ni Neil. Ang ibig kong sabihin, maraming tao kahapon. Pero ganun pa rin eh. Di pa rin tayo nakakabawi. Lalo na sa mga pinapasahod natin. Nauutal pa nitong sabi. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Ngayon ba? Kumusta? Papunta pa lang ako doon. Napunta ka pa lang? Hindi ba't 12:00 na ng tanghali dyan ngayon? Ngayon ka pa pupunta? Oo. Ano namang meron doon? Wala rin naman masyadong tao eh. Isa pa, tao lang rin ako, Neil. Hindi naman ako katulad mo na kapag nakapagtrabaho ay parang wala nang planong magpahinga. Ayokong matulad sa'yo. Kaya ayan, mas malaki pang ginagastos mo dyan ngayon para sa pagpapagaling mo kaysa sa kinikita mo yun sa hotel and resto. O siya, alis na ako. Papatayin ko ng linya. Sabay patay sa tawag. Isang malalim na hininga na lamang ang pinakawalan ni Neil at nahilot pa ng bahagya ang sariling noo. Ayaw niya mag-isip ng masama lalo na't labis niyang pinagkatiwalaan si Rachel. Pero sa tinagal ay napapansin na rin kasi niyang kakaibang ikinikilos ng asawa. Lalo na sa mga sinasabi nito sa kanya sa tuwing nag-uusap sila.
Kaya naman makalipas ang ilang buwan, matapos ibalikta ng doktor sa kanya na gagaling na siya at makakauwi na sa Pilipinas sa susunod na buwan, ay naisip niyang wag ipaalam sa asawang si Rachel ang kanyang nalalapit na pag-uwi. Gusto niyang siya mismong makakaalam ng katotohanan dahil magmula nung may napapansin siyang kakaiba sa asawa, ay hindi na natatahimik ang kanyang sistema. Mabilis ngang lumipas ang mga araw at tuluyan nang nakauwi si Neil sa bansa. Ilang taon din siyang nanatili sa ibang bansa para sa kanyang pagpapagamot. At ngayon, masaya siyang nakabalik sa lupang kanyang sinilangan. Hindi niya tinext o tinawagan man lang si Rachel. Dumiretso siya sa kanyang hotel and restaurant at doon nagpanggap na bago siyang dishwasher. Ngunit pagpasok pa lamang niya ay namangha na siya dahil taliwas sa laging sinasabi ng asawa na nalulugi na daw ito. At wala na masyadong nagpupunta ay hindi pala dahil napakaraming tao ang naroon. Hoy, ikaw ang bagong dishwasher, di ba? Halika na dito at marami pa tayong trabaho. Pagtawag sa kanya ng kasamahan niya doon. Sa ilang taon niya kasing pinamahalaan ng hotel and restaurant na iyon, ay hindi naman siya kilala ng iilan niyang mga empleyado. Dahil ang mga kliyente lamang niya ang nakakilala sa kanya at ang supervisor. Hindi niya rin naisip na humingi ng update sa supervisor dahil buong-buo ang tiwalang ibinigay niya sa asawa. Pero mukhang iyon ata ang pagkakamali niya. Yan, ikaw nang bahala dyan, ako na rin dito. Bilisan lang natin ng kaunti ang kilos at marami pang taong magsisidatingan ngayon. Tumango naman si Neil bilang tugon. Ngayong araw lang ba to na maraming customers dito? Ano ngayong araw? Araw-araw maraming customers dito, no? Talaga? Hindi ba to nalugi? Ilang taon na rin tong nakatayo eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi kailanman nalugi ang hotel and restaurant to. Sa katunayan, magmula nang maitayo to hanggang ngayon, nanatili pa rin tong matatag at malakas. Parami nga ng parami ang customer sa araw-araw eh. Kaya kahit pagod kami lahat dito, ayos lang. Masaya naman at mahal na mahal namin ang trabaho namin. Ibig sabihin, hindi to nalulugi tulad ng mga naririnig ko. Saan mo ba kasi narinig yan? Isang malaking fake news. Hindi to nalulugi, no? Malakas na malakas. Sa nalaman, doon na umigting ang panga ni Neil dahil alam niyang niloloko lang pala siya ng kanyang asawa. Pinilit niyang tapusin na muna ang kanyang trabaho para makatulong na rin. Ilang sandali pa'y nagpaalam naman muna siya sa kasama at tinanggal ang suot na apron. Saka nagtungo sa opisina niya sa itaas. Alam niyang naroon ang asawa dahil nakita niya ang kotse nito sa labas. Kukumprontahin niya lang naman sana ito pero kasabay ng pagbukas niya ng pinto sa sarili niyang opisina ay ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang dalawang mata nang may makitang kahalikang iba si Rachel. Rachel? Galit niyang sambit. Natigil naman sa ginagawang dalawa at napatingin sa kanya. Kitang-kita niya kung paano tinakasan ng kulay ang mukha ng asawa. Neil? Anong ginagawa mo dito? Sa nauutal nitong tanong. Anong ginagawa ko rito? Malamang ako ang may-ari nito. Ikaw, anong ginagawa mo? Mali pala. Anong ginagawa nyo? Marcos, sige na. Umalis ka na muna. Baling ito sa lalaking kanyang kahalikan. Dali-dali namang umalis ang lalaking nagngangalang Marcos habang naiwan ang dalawa. Isinarado naman muna nila ang pinto bago muling tiningnan ng asawa. Hindi na rin nagdalawang isip si Rachel at niyakap ang asawa na para bang walang nangyari at wala siyang nakita. Kailan ka lang nakauwi? Ngunit imbes na tugunan iyon ni Neil ay inalayo lang niya ang sarili sa asawa. Neil, yung nakita mo, yung nakita ko ano? Nag-iisip ka na naman ba ng palusot? Matagal na akong may hinala na may kalaguyo ka pero ang isipin ko na hindi mo yun kayang gawin dahil asawa kita at mahal kita, maling-mali ako.
Pero nakita ng mga mata ko, Rachel. Maniniwala sana ako sa palusot mo kung nag-uusap lang kayo pero naghahalikan. Paano mo nagawa sa akin to? Minahal kita. Naging tapat ako sa'yo. Hindi lang yun. Niloko mo pa ako dahil sinabi mong nalulugi ng negosyo ko pero hindi naman pala eh. Paano mo nagawa sa akin to ha? Dahil wala ka sa tabi ko, Neil. Wala ako sa tabi mo dahil nagpapagaling ako sa ibang bansa para mas makasama ka pa ng matagal at makasama kita sa pagtanda. Kung nalulungkot ka rito, mas nalulungkot ako doon, Rachel. Wala na akong ibang ginagawa doon araw-araw kundi mahiga. Turukan ng kung ano-anong gamot. Hindi ko alintanang pamamaga ng mga tusok ng karayom sa katawan ko. Basta't gumaling lang ako. Sa ilang taong pananatili ko doon, sa tingin mo ba hindi ako nangulila sa'yo? Kung pwede nga lang ako umuwi dito para mayakap ka eh. Pero hindi ko magawa dahil hindi pwede. Isipin mo kung ilang taon ang tiniis ko, Rachel. Hindi ko aakalain na habang nasa ibang bansa ko, nakikipaglaban sa karamdaman ko, nandito ka nagtataksil sa akin. Di ka man lang ba nakaramdam ng konsensya? Di ka man lang ba naawa sa akin? Biyak na ang boses ni Neil nang sabihin niya iyon. Sobrang sakit ng puso niya ng mga sandaling iyon. Pati si Rachel ay naiyak na rin. Anong nagawa ko sa'yo? Neil, patawarin mo ako. Alam kong mali ako. At hindi ko na matatama yan sa pagkakataong to. Mahal kita, alam mo yan. Kung mahal mo ako, hindi mo ako magagawang lokohin ng ganito, Rachel. Ginawa kong lahat para sa'yo. At sa pamilyang bubuuhin natin pero hindi ko akalain na aabot tayo sa gantong punto. Hindi agad nakaimik si Rachel. Bagkus ay napakagulgo lang ito ng sobra. Neil, buntis ako at hindi ikaw ang ama. Iyak nito. Doon na mas lalong napaiyak si Neil. Sa lahat siguro ng nalaman niya ngayong araw ay iyon ang pinakamasakit. Nangako siya sa sarili niya noon na kapag nagkaroon siya ng asawa ay gagawin niyang lahat para magkaroon lang sila ng masayang pamilya. Hindi niya rin hahayaang maranasan ng magiging anak niyang hirap na naranasan niya noon. Pero tila bigo pa rin siya dahil ang iniiwasan niyang hindi mangaliwa katulad ng kanyang tatay Wiljon ay nangyari pa rin. Hindi man siyang gumawa pero ang babaeng pinakamamahal niya naman. Nagkulang ba ako sa'yo, Rachel? Para magawa mo sa akin to? Akong nagkamali. Kaya wag mong sisihin at questionin ang sarili mo, Neil. Mahal ka ba ng lalaking yun? Mahal mo ba siya? Wala naman akong magagawa kung yun na talaga. Galit ako si Rachel dahil sa lahat ng panloloko mo sa akin. At hindi ako magsisinungaling sa nararamdaman ko ngayon. Bibigyan kita ng isang araw para kuhain ang mga gamit mo sa bahay. Maghiwalay na tayo. Sana maging masaya ka sa ginawa mo sa akin. Patawarin mo ko, Neil. Kaya kong magpatawad pero hindi ko lang alam kung kailan. Umalis ka na sa harapan ko bago ko pa makalimutang asawa kita. Humihikbing umalis si Rachel. Naiwang mag-isa si Neil at doon na rin siya napaiyak. Masakit para sa kanya na sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya at pag-aasam, nabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang asawa at ang bubuuhin nilang pamilya ay nagawa pa rin siyang pagtaksilan nito. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ay mas pinili niyang tanggapin ang kapalaran. Marahil ay ganito talaga ang buhay niya. Ipinanganak siya para iwanan. Ngunit kahit na ganoon pa man, ay naniniwala pa rin siya na kapag may nawawala ay may darating din na bagong taong mas pahahalagahan siya at mamahalin ng tunay. Pero sa ngayon, hindi niya muna iyan iniisip dahil mas pinagtutuunan niya muna ng pansin ang kanyang negosyo. Naiintindihan niya na rin na baka kaya hindi sila mabigyan-bigyan ng anak ay hindi talaga si Rachel ang babaeng para sa kanya.
Hindi pa man siya naghahanap ng babaeng makakasama sa buhay ngayon dahil presko pang sakit na dinulot ng asawa sa kanya, naniniwala siya na may tamang panahon para doon. Ngayon, patuloy pa rin siyang nagsisikap at nagpapasalamat sa biyayang hindi kailanman nawawala. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Diskarte Tagumpay.